Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Tito Soto mukhang iniwan na po ng mga kakampi. Iniwan na po siya sa ere. Nito po ni BBM, ni Lacson at saka nito ni Tariela mismo, no. Nakakatawa po dahil nagwawala po si Tito Soto nitong mga panahon na to. Lahat po ng kanyang mga hakbang, tatlong ginawa niya. Ininsulto yung mga the gods of Padre Paura, yung Supreme Court Justices. Ininsulto po ang mga taga Chinese Embassy sa pamamagitan po ng gustong isulong ang persona non grata. At yun po, no, gusto niya pong magsulong ng tiyatya. Ito pong tatlo na to, tila wala pong suporta. Wala pong ngayon na ni isang senador, no? Meron si Laila de Lima. Kaya naghinala ko na ito ba si Laila de Lima ang yung advisor, Senator Tito Soto? Si Laila de Lima ba yung mga tinatawag mo legal luminaries na yan? Ipaalala ko lang sa iyo, Tito Soto, para pareho kayo ng mga pinagsasabi. Binabanatan yung Supreme Court, tsaka nagsusulong ng tiyatya. Aba, Tito Sen, ipaalala ko lang sa iyo, 7 taon na nakulong yan. Kung yan ang kinukunan mo ng payo, si Laila de Lima, maghunos dili ka, aba. 7 taon na nakulong. Oy, live po tayo, kaya pasok-pasok. Pagpasok po natin, mag-likes po agad. Batiin muna natin yung mga narito. Arman Peru, MTS in Taiwan, Mighty Tamba, Emayo, Kuya Jack Alipores, Baxput TV, Amik TV 45, Lian C, Lucky Guy, Maria Espanyol, Lope Liago, Pinoy Ako, Greta Billones, Jojo Pastores at si Elena Huerte. Ayan. So iniwan po sa ere itong si Tito Soto ng mga kinakampihan niya. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Ito po, kung ano po mauna rito. Nakakaawa po to si Tito Soto kasi ang bilis po, no? At saka ngayon, ang mga banat po sa kanya, lantad na lantad, no? Yung bagay na bagay, yung school bukol na tawag sa kanya, yung graduate ng One University. Ito po, ang sinabi ni Dr. Lorraine Badoy, ang former NTF-ELCAC chair spokesperson. How dare you, a graduate of One University, lecture the learned men and women, justices of highest court in the land about something you don't have the slightest clue about? Kita nyo? How dare you, Tito Soto, na banatan ang Supreme Court, pinakamagagaling na mga tao, no? Kung may isang tumpok po ng mga tao na masasabi nating pinakamatatalino, pwede po nating ituro yan pong Supreme Court na grupo po ng pinakamatalinong tao dito sa Pilipinas, no? Kakantsawan mo, kilala naman ng lahat na ikaw ay graduate lang ng One University. Di ba? Okay. Eto pa. Ang sinabi naman ni Romeo V. Pokis, hiyang-hiya naman ang mga scholar ng bayan sa mga school bukol ng One University. Maski walang law subject, daig pa ang mga Supreme Court Justices. Alam niyo po,
Yan ang sinasabi natin kay Tito Soto. Pwede mong banatan yung mga magagaling na senador. Pero Tito Sen, mamili-mili ka naman kasi hindi po basta-basta. Wala pa ako natatandaan na isang senador. Kahit po si Miriam Defensor Santiago, na isa po sa pinakatanyag, pinakasikat. Kahit po sila Raul Roco, kahit po sila Joker Arroyo, kahit po sila Salonga, kahit po yung mga Tanyada, kahit po itong mga tatay nito ni Shell Jokno, no? Wala po ako natandaan na senador na bumanat. O kahit po yung past Senate presidents, wala pong ni isa na nagsabi na unconstitutional ang ginawa ng Supreme Court. Ikaw lang ang kaisa-isa. Ganun ka kagaling. Ikaw ang kauna-unahang Senate President na kumutya. Hindi po simpleng binanatan. Okay lang yung hindi kayo nagka sang-ayon eh. Pero eto kinutya mo yung mga Supreme Court justices sa pagsasabing unconstitutional yung kanilang ginawa. Ngayon, lahat ng taong may talino ng konti, binabanatan ka dahil sa kamangmangan mo. Alam mo, Tito Soto, eto matagal ko nang payo to sa mga konti lang ang laman sa pagitan ng dalawang tenga. Pag mga matitinong usapan, tango-tango ka lang. Kasi mapagkakamalan ka na malalim, mapagkakamalan ka na matalino. 'Di ba? Tango-tango ka lang, putya, hindi ka mabasa ngayon ng mga kausap mo. Sabihin, putya, malalim tong tao na to. Yun po yun eh. Titignan ka malalim, titignan ka ng matalino tong tao na to. Hindi basta tandaan mo, Tito Soto, ang bobo nahuhuli sa bibig. Hindi isla. Yung bobo nahuhuli sa bibig. Once na ibukas mo yung bibig mo, yan, dyan po nalalaman kung ikaw ay bobo. Ang tagal na panahon na hindi ka namin halos naririnig. Nung Senate President ka in the past, wala ka naman controversial na sama-sama ka lang. Alaalay ka lang nila Drilon, nila sama-sama lang kayo, pamacho. Ganyan yung taguri nila sa kanila eh. Macho black. Nakalusot ka eh, di ba? Kasi wala kang controversial na sinasabi. And medyo nakalusot ka nung una mong Senate presidency. Napagkamalang kang matalino, napagkamalang kang may alam. Ngayon, lantad na lantad. Kay Marcoleta pa lang, hindi ka na umuubra eh. Di ba? Pinaparatangan mo na newbie. Bagito. Nawala yung pagiging bagito sa tingin ng mga tao dahil supalpal kayo. Kay Marcoleta pa lang, hindi ka na umuubra. Supreme Court pa, china-challenge mo yung otoridad ng Supreme Court. Yung kapangyarihan ng Supreme Court na nakakahiya ang putya. Wala pa pong matalinong tao na direkta na nag-challenge sa Supreme Court. Ikaw ang kauna-unahan sa Pilipinas. Kaya bilib na bilib ako sa apog mo, hindi sa talino, sa apog. Kahit ang dami na pong matatalinong senador, never na direkta nilang sinabihan na ang constitutional ang ginawa ng Supreme Court. Kaya sila matalino. Hiyang-hiya naman ang mga scholar ng bayan, sabi ni General Pokis. Mga hindi, general na to mga to. Lahat po na may konting talino, mahihiya talaga sa'yo. Antindi ng qualification yan. Ikaw, bulaga ang qualification mo. Okay. Paano po siya kinontra? Eto nakakatawa si Tariela. Yung nagpasimuno ng gulo between Chinese Embassy at saka Pilipinas.
sa modern na usapin ngayon ay wala pong iba kundi to si Tariela, di ba? O ngayon, in support of Tariela, meron pa kayong mga tinatawag na resolution, naglabas-labas pa kayo ng mga tapang. Binaktuyo pala na ano no ng singit ko lang ng konti. Nabaktuyo tong si Kiko Pangilinan. Singit kasi ng singit eh. Ang sabi kay Kiko Pangilinan, hindi ka naman namin binabanatan. Dumadakdak si Kiko Pangilinan na siya ay tinitira, di ba? Kasama siya. Hindi ka naman daw tinitira kahit kailan. Hindi naman binanggit yung pangalan mo eh. Nabaktuyo ka tuloy. Umiepal. Tapos, ang masakit niyan, Tito Sen, etong si Tariela mismo na kumbaga kinarga niyo yung laban sa Senado, malamang ikaw nagpasimuno na kargahin yan dahil involved ka eh, no? Hinigitan mo pa. Si Tariela na araw-araw nakikipaglaban sa Chinese Embassy, hinigitan mo pa. Hindi po nanawagan si Tariela ng persona non grata eh. Ginamit na ni Tariela yung Senado sa kanyang personal na laban sa China, sa Chinese Embassy. Ngayon, eto naman, hinigitan pa ni Tito Soto. Pag-aaralan daw niya kung ipepersona nung grata yung mga taga-Chinese Embassy. O ngayon, nag-post yung pong Chinese Embassy ambassador. Asa na ba yung post niya? Eto ang problema, nawawala yung nawawala yung mga tinatantosan ko eh. Asa na ba? Uy. Ito po, nag-post po yung si Jing, anong pangalan nito? Sa Chinese Embassy sa Manila, ayan, nag-post po ng picture. Ngayon lang po to. Nag-post ng picture with First Lady Lisa Marcos. Ang sabi pa ng caption nito ng Chinese Embassy Manila, pleasant talk with First Lady. Ayan, Jay Tariela, sabihan mo nga na pro-China. Yung First Lady may picture with the Chinese ambassador to the Philippines. Ayan, no? Sweet na sweet, nakangiti pareho. Sabihin mo nga, Jay Tariela na ano. Tapos, meron pang caption na pleasant talk with First Lady. Si Chinese ambassador, ano na nga palang ngalan nitong Chinese ambassador na to? Jingking? Paano yan? Jay Tariela. Pro-China ba si First Lady? Back to you, Tito Sen. Ano sabi ni Tariela? Okay. Tariela supports Philippine President Ferdinand Marcos Jr. stance that just declaration. Yung declaration of persona non grata ay measure of last resort. So sinusuportahan niya na hindi dapat ideklara na persona non grata itong mga Chinese embassy officials. Ayon pa kaya Tariela, yan. Sinusuportahan niya yon bilang measure of last resort. Kumbaga kung wala na talaga na wala nang pag-asa yung relasyon ng Pilipinas at China, doon lang tayo magdedeklara ng persona non grata. Akalain mo yun, Tito Sen? Soto, makinig ka.
Akalain mo yun, sinausawan mo lang si Tariela, sinuportahan mo lang si Tariela, tapos hinigitan mo pa, persona non grata. Pagkatapos, ang balik sa'yo ni Tariela, hindi ka sinusuportahan. Ang sinusuportahan ni Tariela, yung pahayag ni BBM na ayaw niyang magdeklara ng persona non grata with Chinese embassy officials. Asan ka na ngayon? Iniwang ka na sa ere ni BBM tungkol dyan sa persona non grata. Ang pinakamasakit, yung pinagtanggol mo dyan sa persona non grata issue na yan, iniwang ka pa ni Tariela mismo. Iniwang ka sa ere. So, sino na lang ang may gusto ng persona non grata? Walang ni isang senador ang nagsabi na susuportahan namin si Tito Soto dyan sa persona non grata. Wala. Ikaw lang mag-isa. Isolated ka, boy. Dahil school bukol ka. Taga Wanbol University graduate ka. Lalo kang ma-isolate dahil tinitira mo yung Supreme Court. Nagbaback to you yung Supreme Court sa inyo. Pero hindi mo maunawaan dahil pang matalino yung sinasabi ng Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, hindi nila pinangangalagaan ang Vice President bilang personal, yung tao. Ang pinangangalagaan nila ay yung opisina ng Vice Presidency. Ang pinangangalagaan nila yung boto ng tao, sino man ang Vice President. Kaya yung report nila na yan, pangangalaga sa opisina ng Vice Presidency na hindi po pwedeng kahit sino na lang. Hindi po pwedeng hindi dumaan sa due process. Hindi po pwedeng yung isang congressman na hindi nabasa kung ano yung ikinakaso kay BP Sara ay paperma laban sa Vice President sa impeachment. Yan po ang kahulugan. Siyempre, hindi mo maunawaan yan. Yan, one ball ka eh. Wala naman sa inyo yan eh. Ha? Nakikinig ka lang sa yung legal luminaries. Di ba? Tito Sen, iniwan ka ng mga sinusuportahan mo. Na back to you ka ngayon. Merong sinabi kay hindi ko makita, maganda yung sinabi ng China Embassy. Chinese Embassy. O, mamaya na yan, pag naalala ko na lang. Okay, dito naman po, no? Kaya alam ni Tariela yung hangganan niya dahil siya ay sumusunod lang eh. May nag-uutos lang sa kanya nung sinabi ng presidente na ayaw niya sa persona non grata eh. Di baliktad siya ngayon. Hindi kawawa ngayon yung humigit pa yung tangingot kasi. Sa madaling salita, tangingot ka kasi kaya yan naiwan ka sa ere. Ito naman po, tungkol naman po sa Chacha. Tinabla ka rin ni BBM rito. Ano po ang sinabi ni Marcos Bongbong? Alam po ninyo, ito real talk tayo mga kapatid. Wala pong nananawagan ng Chacha ngayon. Tapos na po yan dahil binasura na po ng mga tao. Ayaw nila. 'Di ba? Okay. Ayaw din ng mga senador yan. Kasi ang unang malulusaw sa Chacha na balak nilang gawin lahat, ang unang malulusaw Senado. Dahil ang may pakana talaga niyan, noon pa, gusto talaga magbago ng konstitusyon itong mga congressman. Kasi wala silang laban sa mga senador. Biruin mo, 24 lang daw yung senador. Pag nagbotohan, separately. Yan po yung nakalagay sa konstitusyon eh. Kada botohan, separate ang boto ng 24 at 300. Okay naman talaga yun. Kasi, ilan lang ba bumoboto sa inyo?
sa mga congressman. Magtapatan na tayo, 'di ba? Malaki na yung 200,000. May mga congressman konti lang eh. Wala pang 100,000 congressman eh. 'Di ba? Pag sa maliliit na distrito. Pero po, lowest po sa mga senador, ilan yung lowest nung nakaraan? 15 million? Oh, ang laki po ng diferensya ng milyon-milyon kaysa 100,000 lang. Kaya hindi po pwede na ang isang boto ninyo at isang boto ng mga senador pareho. Magkaiba po eh. Kaya traditionally, ayaw ng mga senador na baguhin yung kasi nangampanya sila buong Pilipinas tapos magiging katumbas lang ng isang boto na nangampanya lang doon sa distrito niya. Hindi pa nga sa isang probinsya eh. 'Di ba? Yung mga congressman nga, hindi pa probinsya yung mga tinatakbuhan eh. Distrito lang sa mga probinsya. Katulad sa Bulacan, ilan ang distrito sa Bulacan? O meron pang separate yung San Jose del Monte na sariling congressman. O yun yung sinasabi natin, isang syudad, isang congressman. Kumpara nyo sa senador na isang senador, buong Pilipinas ang boboto. Kaya hindi po umaabante dahil kinakailangan voting separately. O ngayon, dahil Senate President na, baka umabante na, no? Uy, teka muna, iba na to. Dati ang umaayaw mga senador, Senate President pa ngayon ang may gusto. O, kaya lang, inawat kagad ni BBM. Tablado kagad ang pangarap ng amo ni Tito Soto. Hindi naman kay Tito Sotong ideya yan eh. Sa tingin nyo may ideya yan? One ball nga eh. Opo, tahasan ko ng sinasabi yan. Kasi ano pa kinabang niya riyan? Sa pagbabago ng konstitusyon ngayon, may nagtutulak sa kanya niyan. Bigla niya naisip out of the blue. O kung biglang nakakaisip niyan, mahirap po maging leader yan. Walang kaabog-abog. Ang stance niya nun sa Chacha, ayaw niya ng Chacha. Dahil ang dami raw problema ng Pilipinas eh. Ngayon, nawala na ba problema ng Pilipinas? Bakit gusto mo na mag-Chacha? Ang babaw naman nun. Hindi ka lang sumang-ayon sa Supreme Court? Babaguhin mo na konstitusyon? Anong uri yan? Ano sabi ni BBM? As of February 2026, BBM has not made charter change a priority, with Malacanang stating that it is not currently being discussed by the administration. Hindi po nila priority. Alam nyo kung bakit? Pag priority yan ni BBM, magwawala po talaga rin mga tao. Ang daming problema, unahin nyo pa yung Chacha. Ang daming problema, unahin nyo pa yung mga persona non grata with Chinese Embassy. Maghanap pa kayo ng gulo. Pero tuwan-tuwa yung mga mastermind Kasi at least kahit papano hindi sila pinag-uusapan. Ang problema, ikot ng ikot si Vince Dizon. Nakikita yung mga crack, nakikita yung mga nawala, yung mga palpak na mga flood control. Sa inyo din eh. Tabon kayo ng tabon ng issue. Si Vince Dizon naman, nagpapakabayanin ng kaikot. Nangangampanya na yata eh. Anong gusto mong palabasin na Vince Dizon? Nakita mo yung mga palpak ng flood control? Ang tanong, ano na nagawa mo? Wag ka nang gumawa. Umiikot ka lang naman talaga at nagtototoro eh. Wala ka namang kakayahang gawin, gumawa. Umikot ka na lang sa Ilocos. Persona non grata ka ba ron? Sandro Marcos, bawal ba sa Ilocos si Vince Dizon? Persona non grata ka yata eh. Ayaw mong puntahan yung Ilocos eh. Punta ka ron, ipagmalaki mo naman. Paano nyo maida-divert sa mga flood control? Ikot ng ikot, makikita ng tao. Pucha, grabe pala. Yung sa Cebu, nakita ko yung crack. Sa Cebu ba yun? Biruin nyo eto bundok yan, tapos may pader dyan. Crack-crack na yung pader. Ang tinitignan niya, ganda ng asfalto nito Ang ganda raw ng asfalto. Mahuhulog na yung bundok sa gilid niya eh.
Dahil crack-crack na yung ginawang ano ron eh. Hindi nga refrap, parang pader eh. Mabagsakan ka pa nun eh. Ah. Hindi nyo madadivert yung attention mula sa bilyong-bilyong pagnanakaw kasi pinapaalala ni Vince Dizon. Araw-araw iba pinupuntahan. Tumutokis lang naman, wala namang ginagawa. Dizon, hindi lang ngayon naging presidente si BBM. 4 na taon na. Ika-4 na taon niya na ngayon. Kung wala ka na ipapakita kundi kapalpakan ng mga flood control project, kapalpakan ng mga tulay, kapalpakan ng mga kalsada, ibig sabihin, palpak yung amo mo. 4 na taon eh. Paano nyo madadivert? Pinapakita ni Vince Dizon yung kapalpakan ng amo niya. 4 na taon sa serbisyo, panaywarak ang mga kay Tatay Digong. Pucha, lahat ng pinupuntahan ni Digong eh. Inauguration. Ang tindi pa naman na inauguration. Pag inauguration ng tulay, ang ganda ng forma ni Digong. Talagang, di ba? Oh, yung tulay, tatawirin nila. Ang ganda. Inauguration ng mga airport, inauguration ng seaport, inauguration ng skyway. Kay BBM din naman ganun eh. Groundbreaking ng ospital. Nung pinagmamalakihan, groundbreaking ospital to. Hindi na lang po sa Maynila magkakaroon. Hindi na lang sa NCR magkakaroon ng heart center. Bawat region magkakaroon ng heart center. Bawat region magkakaroon ng kidney center. Bawat region magkakaroon ng kung ano-anong center. Groundbreaking lang. Alam niyo ba ibig sabihin ng groundbreaking? Nagbutas lang. Hanggang ngayon, poste, wala na itayo doon sa mga yun. Pero yayabang ng vlogger, pagka may groundbreaker, kaya ba ni Digong yan? Naisip ba ni Digong yan? Hindi talaga maiisip ni Digong yan dahil si Digong, tinatrabaho niya yung mga sinasabi niya. Wala kami nakita na mag-speech lang. Itatayo natin dito ang dep. Itatayo natin ang heart center sa bawat region. Palakpakan na naman yung mga tangengot. Tapos meron pa yung nagbayad ng utang. Si President Marcos lang ang nagbayad ng utang ng Pilipinas. Kaya nyo ba yan? Tangengot ba kayo? Lahat ng presidente nagbabayad ng utang. Tanga ba yung mga pinagkautangan natin? Ay, wala kayong pambayad. Sige, pautangin pa rin namin kayo. Mga bugok ang putya. Lahat ng presidente ang utang ng Pilipinas, ganito yan. Hindi pa ba kayo nakautang sa Pag-ibig? Hindi pa ba kayo nakautang sa SSS? Bago ka umutang sa SSS at sa Pag-ibig at sa GSIS, alam mo na kagad yung buwan-buwan mong hulog. Di ba? Kaya ko pa ba to? 2,300 buwan-buwan? Sige, kuha ko ng bahay sa Pag-ibig. After 30 years, iyon na yung bahay at lupa mo. Umutang ka, 2,400 ang hulog mo buwan-buwan. Si BBM lang sa tingin nyo nagbayad ng utang? Hindi. Lahat ng presidente nagbayad ng utang. Dahil sa kawalan na may pagmamalaking proyekto, pati pagbabayad ng utang pinagmalaki na. Ano pagkakaiba ni BBM? Yung mga naunang presidente nagbabayad ng utang pero hindi pinagmamalaki. Bakit? May proyekto sila eh. Yung proyekto nila pinagmamalaki nila. Mga tangengot. Si BBM lang ang nagbayad ng utang. Kala mo may mauutang pa si BBM kung hindi nagbayad si Digong, kung hindi nagbayad si Pinoy, kung hindi nagbayad si GMA, ERAP, Ramos at Cory? Sa tingin mo may magpapautang pa sa Pilipinas?
Ganyan po kabubugok yung mga yan. Nagpunta yung vlogger nila ron sa Warak. Warak yung flood control, may natira. Eto, eto po yung pinagmamalaki ng matabang vlogger. Tawa ng tawa, mukhang engot eh. Eto po yung yung pinagmamalaki ng mga ng matabang vlogger na nasira daw na proyekto ni Sandro. Tatay nilang karton yan. Puta, 4 na taon na. Ang umiiral pala na flood control doon ay proyekto ni Tatay Digong. Nak ng tinapay. Saan napupunta yung bilyon-bilyon taon-taon na budget nyo? Budget ni Sandro Marcos. Kung kay Digong pala yung mga nasira. Wala siyang pinagawa? Ay, inano niya yung pera. Kaya nga hindi nagpupunta si Vince Dizon dyan eh. Ayaw niyang ipakita sa mga tao na maraming warak-warak na project yan. Warak na. Kayo nagpapakita, mga tangingot kasi kayo. Yung yung vlogger na nagpakita ng warak-warak na project dyan kay Sandro Marcos. Yan. Pinatunayan nyo lang na tama. Kasi nung una, teka muna, bit ko i-cover to si Taba. Baka yung mga tinuturo nito hindi naman sa Ilocos yan o ano, 'di ba? Kayo nagpunta ron, pinatunayan nyo. Anong pinatutunayan nyo? Napalpak yung mga proyekto sa Ilocos. Ay, Apo. Meron pa isang pinagmamalaki. Si BBM. Ayan, yung mga ganyan, no? Pwede na po kayong mangutang sa SSS. Puta ba, baon na nga sa utang. Baon na nga sa utang yung mga SSS eh. Pwede na mangutang. Kala mo siya lang yung presidente nakaisip na magpautang sa SSS eh. Sa kawalan ng maipagmamalaki, pati yung mga normal lang ginagawa. Puta, baka sabihin niya, no, baka pag malaki na sa susunod, pinasweldo na po namin yung mga teacher sa DepEd. Yung mga normal ba na hindi na yan ang achievement nyo, nagbayad ng utang. Lahat nagbayad ng utang. Ang tanong, hindi na ba kayo umutang? Dapat pinagmalaki nyo. Yung katulad sa Davao, wala kaming utang. Ganun ang pwedeng ipagmalaki. Nabayaran namin lahat ng utang namin. Wala kaming utang. Mayaman kaming syudad, wala kaming utang. Dapat ganun. Nagbabayad kami ng utang. Hindi na ba kayo umuutang? Siyempre umuutang pa rin. Kaya lahat sa inyo budol eh. Puta, ilan ng ospital na patayo nyo? Pero ang tanong, ilan na nahukay ninyo yung groundbreaking? Napakarami. Sa groundbreaking, magagaling. Pero sa aktual na ospital, kailangan ba tayuan ng ospital? Meron ng drawing dun. Sabi ng vlogger, panahon pa ng tatay niyo yung mga proyekto na yan. Panahon pa daw ng tatay nating karton, yung mga proyekto, tinuro niya, wasak eh. May natira dun. Yan, panahon ni Sandro Marcos, yun lang ang ginawa. 3 depa. Billion-billion budget niyan eh. 3 depa lang. Pinagmalaki pa eh. Paano pag tinangay yan? Ay, kay ano yan eh, kay Duterte pa rin. Puta, lahat daw ng tinangay. Ganto katalino yung mga ano ni Marcos ha. Yung mga lahat ng tinangay proyekto ni Digong. Yung natirang 3 depa, yun ang proyekto ni Sandro Marcos. Ganun palang proyekto dun, no? Inot-inot. Ito lang muna ang tatayo natin, ha? Para hindi tayo madamay dyan kasi may natira pa eh. Live na live tayo. Roxanne. Okay. So, ayaw ni BBM ng tsa-tsa.
Dahil magpo-focus lang sa economic growth. Yan. Yan. Kaya tablado rin po si Tito Soto sa presidente sa Chacha. Dito po, ito po nakakahiya. Habang binabanata ni Tito Soto, yung kanya mismong second in command, yung Senate pro tempore, Senate President pro tempore, si Ping Lacson, kinontra rin po siya dito sa pagkontra niya sa Supreme Court. Ano po sinabi ni Ping Lacson? Ito po. Accept and respect the Supreme Court's final ruling voided the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Ayan. Lacson urged his fellow lawmakers to prioritize the rule of law over political considerations, stating that the Supreme Court's decision must be accepted and respected regardless of personal views. Second in command mo to, Tito Soto. Walang sumusuporta sa pananaw mo na senador. Ni isang senador, walang sumuporta sa'yo. Kung walang sumuporta sa'yo, kahit isang senador, magbitiw ka na bilang Senate President. Nakakahiya ka. Kahit yung sabi lang na sumusuporta ako sa Senate President sa pananaw niya. Wala eh. Alam mo kung bakit? Dahil ang Supreme Court, ang rule of law. Sabi ni Ping Lacson, sumunod tayo sa rule of law. Huwag nating i-consider yung ating mga personal political consideration. Bakit po? Bakit po personal political lang po yung kay Soto? Kasi nga, gusto niya magtsatsa na. Imaginein mo, dapat tanggalin niyo yan, kayong lahat ng mga senador. Tanggalin niyo si Tito Soto kasi nagpapakita siya ng bias niya. Wala pa nga. Biruin mo, ikaw ang nalungkot. Samantalang ang humirit, samantalang ang nagsampa ng motion for reconsideration, hindi naman Senado eh. Mga taga-House of Representatives. Thank you very much, Roxanne Badron, sa $298 na pangkape. Paalala ko lang sa'yo, Tito Soto, baka nagkamali ka eh. Yung nagsampa ng motion for reconsideration, yung House of Representatives, paano tinanggap ng House of Representatives yung desisyon ng Supreme Court? Ano sabi ni Chua? At saka nung isa pa, sila yung namamahala dyan sa sa mga congressman tungkol dyan sa may kinalaman sa sa impeachment. Ayon kay Chua, sa personal niya, tutol siya sa desisyon ng Supreme Court. Pero bilang men of law, dahil siya po ay isang abogado, susunod siya sa Supreme Court. Lahat dapat sumunod sa Supreme Court kasi pag hindi nyo sinunod ang Supreme Court, sino pa susundin natin sa Pilipinas? Kanya-kanya na tayo. Kada hindi kayo sang-ayon, titirahin nyo, sisiraan nyo. O sino na lang yung kakampi ni Soto? Yung mga troll na binabanata na ngayon ng Supreme Court. Daig nyo pa yung kayo ang mas karapat dapat na sampahan ng kaso. Yung mga tumitira sa Supreme Court. Hindi naman mga politiko yung mga yan eh. Balak nyo, asan na yung mga nagsasabing kakasuhan nila yung mga nagpapalaganap ng bulletin. Peke. Yan, napatunayan nyo na peke yun dahil nagsalita yung St. Luke's. Pero ano dapat ang ginagawa natin sa St. Luke's? Hindi po yung manghuhuli kayo na nagpalaganap. Dapat ang attitude nyo, St. Luke's, para maiwasan na tong fake news, kayo na maglabas ng medical bulletin. Ano ba talaga sakit ni BBM? Life-threatening ba yan?
pag hindi sinunod ni BBM yung payo ng doktor? Kasi po, pwede, ngayon po, yung TB, alam niyo yung tuberculosis, matagal na pong hindi life-threatening yan. Kung susunod ka sa doktor, kung susunod ka sa pag-inom ng gamot, madali na pong gamutin ng TB, hindi po katulad nung panahon ni Quezon, na pag may TB ka, parang cancer na yun, na matitigo ka na. Correct si Margas Waldo. Kung di sila maniniwala sa sa Supreme Court, bakit pa sila nagsampa ng motion for reconsideration? Okay. Ano na nga yung sinasabi ko? Shoutout daw sa tatay, nanay, Tatay Tony and Nanay Angging. Yan. Mula po sa nagpakaping si Roxanne Badron. Shoutout po sa inyo, Tatay Tony at Nanay Angging. Yan. Mabuhay po kayo dyan. Kulang kayo. Wag masyado. Yung chacha na yan, alam po ni Tito Soto, mahihirapan na po sa Kamara na magsampa uli ng impeachment. Bakit po? Ano po ang mga balakid? Vance Vlog, thank you very much sa 480 yen. Ano po ang balakid ngayon? Una, may budget pa ba sila sa pirma? Binisto na kayo ni Toby Chanko eh. Sabi ni Toby Chanko, 150 ba? Ang kada pirma, 150 million. Ang tanong, meron pa bang budget sila sa papirma? Kasi bago na po eh. Kaya hinahabol po ni Tito Soto yun. Ang gagawin ni Tito Soto ron, bubuksan lang po yun. Pag sinabi ng Supreme Court na kinonsider nila, tangengot din talaga to si Tito Soto eh. 13-0. 15 na ba? 13-0 eh. Unanimous na nung una eh. Hindi ka nakikinig kasi kay Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, walang desisyon ng Supreme Court na unanimous na binaliktad nila. Nakinig ka kay Risa Ontiveros? Meron! Ay, atake kay Marcoleta lang ginawa nyo. Hindi kayo nag-aaral. Hindi sana, hindi ka napahiya. Ngayon, pahiyang-pahiya ka na. Okay. Bakit po mahihirapan ngayon? Una, putyan, dami na pong congressman na nagsasabi, trilyon, no? Ipinasa nyo yan bago tong flood control, bago nabuksan tong flood control corruption issue. Natuklasan ng mga tao, trilyon ang pinag-uusapan natin dito. Kung may karapat dapat na ma-impeach, hindi yung walang kinalaman, di hamak na, ano po ba mas malaki? Milyon o trilyon? Trilyon ang usapin eh. Tapos gusto nyo parusahan, wag natin parusahan yung mga magnanakaw ng trilyon. Ang gusto nyong pag-usapan, parusahan, yung confidential fund. Ano naman ang problema nyo sa confidential fund? Wala. Ayaw lang magpaliwanag. Okay lang sana yun kung dinimanda nyo rin yung may mga confidential fund na ayaw na magpaliwanag. Bistado na kayo ng tao eh. Nung una, nagulat yung tao, may confidential fund, 125 million, ginastos ng 11 days. Hindi na po nagugulat yung mga tao. Alam na po nila na hindi po imposible yan eh. Dahil daan-daang bilyon, no? Eto nga, hindi ginastos, binulsa eh. Daan-daang bilyon, binubulsa lang ng ilang tao. Tapos gugulatin nyo pa na 125, ginastos ng 11 days. Meron po ba silang binintang na ninakaw ni BP Sara? Wala. Hindi lang ipinaliwanag. Alam na ng tao na kaya hindi pinapaliwanag dahil nga confidential.
Tanong nyo po, eto real talk tayo. Itanong nyo po, ano po ibig sabihin pag confidential? At pinaliwanag. Halimbawa, pinaliwanag ni BP Sara. Oh. Pag confidential at pinaliwanag po ni BP Sara, irereklamo nila si BP Sara na bakit mo pinapaliwanag yung confidential. Confidential nga. Sila din po magpapaliwanag. Hindi po kusa yan na magpapaliwanag ng sarili. Sila rin po ang magrereklamo pala. I mean, sasampahan nila ng kaso si BP Sara dahil binubulgar yung confidential fund. Ganyan lang yan eh. Okay. Lagi daw dito si Vance Vlog. Di lang makakomment pag nagda-drive. Maraming salamat, madam. Minsan, palyado. Diuling po kasi yung camera ko. Pumapalya pa minsan-minsan. Teka lang titignan lang natin kung meron tayong nakaligtaan dito. Sabi po, no, ni ano mismo, PCO, Chacha is not part of discussions for now, but Marcos will study if moves have already been made. Okay. Alam po ninyo, kahit po ihabol ninyo yan, Chacha na yan, wala na po sa mga tao yan. Magagalit lalo mga tao sa inyo pag inihabol ninyo yung Chacha. Tapusin po natin yung ating talakayan bago po tayo mag-question and answer. Ito po kay Rowena Guanzon. Ang lalaking ito na may napakasamang ngipin ay mapanganib kapag naging Pangulo si Risa Ontiveros. Mamanipulahin niya si Risa at didiktahan siya gamit ang kapangyarihan para pansariling interes at pang-abuso. Kilala niyo na yung tinutukoy niya na masamang ngipin. Ayoko sanang mangantyaw ng ngipin dahil pangit din po ngipin ko eh. Pero hindi naman po ako wala naman akong balak mangdikta sa future president o sa candidate na presidente. Okay. So ito po ang sinabi, nakalimutan pala natin sinabi ni Lacson, no? Tapos na ba tayo kay Lacson? Lacson urged his fellow lawmakers to prioritize the rule of law over political consideration, stating that the Supreme Court's decision must be accepted and respected regardless of personal views. He emphasized that the Supreme Court's role as the final arbiter and interpreter of the Constitution and cautioned against undermining judicial review by disregarding its ruling. Yan po ang sinabi ni Lacson. Sabi niya nga, yung justices ay gods of Padre Faura. No? Kasi po kung wala na pong igagalang, kung lahat po ng desisyon ng Supreme Court, pag hindi pabor sa atin ay kukwestiyonin natin at gagawa tayo na hakbang para tutulan ito, ano po mangyayari sa bansa po natin? Wala na tayong rule of law. Sino masusunod? Yung graduate ng one ball? Siya mag-interpret ng batas? Ako ganun noon pa. Consistent ako dyan. Never kong tinitira yung mga korte. Lower court lang yan, lower court. Mahirap pong tirahin yung korte kasi yan na lang po yung natitira sa atin. Kahit hindi pabor sa atin, dapat ginagalang natin yung korte. Yan lang po ang topic.